Welcome sa Pinoy Crime Stories, kung saan ibinabahagi namin ang mga kaso at kwentong misteryo na magpapatayo ng inyong balahibo. Kung ikaw ay bago rito sa aming channel, ay i-hit na ang like sabay subscribe. At i-hit din ang notification bell para updated ka sa mga bagong case updates, investigasyon, at true crime stories na siguradong magpapataas ng iyong adrenaline. Ang purpose ng hospital sa ating society ay mag-provide ng medical care at treatment sa mga may sakit at na-injured. Pero dahil sa hirap ng buhay ngayon, maraming tao ang takot pumunta sa hospital para magpagamot. Dahil sa taas ng hospital bills. Kaya't marami na ang kumukuha ng healthcare insurance dahil ito ang inaasahan nilang magbibigay ng proteksyong pinansyal kung sakali na magkaroon sila ng unexpected health problems. Pero paano kung ang health insurance na ilang taon mo nang binabayaran ay ayaw kang tulungan? Kung hindi nila ina-approve ang mga gamot o health treatments na kailangan ng magulang mo para sila ay gumaling? Paano kung araw-araw mong nakikita ang mahal mo sa buhay na lubusang nagsusuffer sa sakit, pero wala kang magawa para sila ay matulungan? At alam mong ginawa mo na ang lahat ngunit hindi pa rin iyon sapat para iligtas siya. Noong Disyembre 4, 2024, pagkatapos ng Annual Investors Meeting ng United Health Group, ang parent company ng United Healthcare, biglang binaril si Brian Thompson, CEO ng United Healthcare, sa labas ng gusali na agad niyang kinamatay. Ang United Health Group ay ang pinakamalaking healthcare company sa mundo batay sa revenue. Ito ay rank ika-8 sa 2024 na Fortune Global 500 at nagkakahalaga ng $437 bilyon noong Hulyo 15, 2024. Para sa konteksto, ang GDP ng Pilipinas ay tinatayang nasa $470 bilyong sa parehong taon. Karaniwan, kapag namatay ang isang prominenteng tao, maraming nalulungkot at nagbibigay ng simpatiya sa pamilya ng namatay. Ngunit hindi ito ang nangyari kay Brian Thompson. Sa internet, nagdiwang ang mga netizens. Marami ang nagbahagi ng kanilang struggles sa pagbabayad ng healthcare na hindi naman nila napapakinabangan. Ang ilan ay tuwang-tuwa pa sa balita ng kanyang pagkamatay. Kamakailan, naaresto ang pangunahing suspect sa pagpatay, si Luigi Mangione. Siya ay inaresto at kinasuhan ng forgery, firearms violations, tampering with records, at iba pang charges. Ayon sa Altoona Police, natunto ng kinaroroonan ni Mangione dahil sa isang anonymous tip. Ngunit ang kanyang pagkakaaresto ay nagdulot ng backlash. Imbes na si Luigi ang kondenahin, nagalit ang mga netizens sa mga awtoridad. Si Luigi ay tila naging bayani, isang celebrity at online crush. Sino nga ba si Luigi Mangione? Si Luigi Mangione ay isang 26 anyos na binata na lumaki sa Baltimore, USA. Pinalaki siya ng prominenteng pamilya. Ang kanyang lolo't lola na sina Nicholas at Mary Mangione ay kilalang real estate developers at may-ari ng mga country clubs tulad ng Turf Valley at Hayfields. Mayroon ding nursing homes at radio station ang kanilang pamilya. Ang pinsan ni Luigi na si Nino Mangione ay isang lawmaker sa Baltimore County. Si Luigi ay likas na matalino, nag-aral ito sa Gilman School, isang exclusive all-boys prep school na may tuition na $35,000 kada taon, halos 2 milyong piso. Siya ang valedictorian ng kanilang batch noong 2016. Sa kolehiyo, nagtapos siya ng bachelor's at master's degrees in computer science mula sa University of Pennsylvania, isang Ivy League school. Pagkatapos siya ay nagtrabaho sa tech industry hanggang noong nakaraang taon. Ngunit noong Disyembre 4, 2024, tila nagbago ang lahat para kay Luigi Mangione. Ano ang posibleng motibo ni Luigi? Noong nakaraang mga taon, si Luigi ay nanirahan sa Hawaii. Ayon sa mga kakilala niya, siya ay nagsusuffer ng back pain dahil sa isang kondisyon na tinatawag na spondylolisthesis. Nagkaroon siya ng operasyon para maayos ang kanyang likod kung saan nagkaroon ng hardware sa kanyang spine. Ayon sa isang manifesto na di umano'y isinulat ni Luigi, nasaksihan niya ang paghihirap ng kanyang ina
dahil sa paulit-ulit na delays at denials ng United Healthcare. Sa manifesto, isinulat niya ang detalyadong kwento ng medical struggles ng kanyang ina. Sinabi ni Luigi na ang kanyang ina ay na-diagnose ng neuropathy noong 41 anyos ito. Dahil sa mataas na deductible ng insurance, maraming medical tests at procedures ang na-delay o hindi natuloy. Paulit-ulit na dinenay ang mga treatments na kailangang-kailangan ng kanyang ina. Isinulat ni Luigi na ang United Healthcare ay tila sinira ang kanilang kontrata at mas pinili ang kita kaysa sa kalusugan ng kanilang mga clients. Ang mga balang ginamit sa pagpatay kay Brian Thompson ay may nakaukit na mga salitang delay, deny, at depose, mga tactics raw ng insurance companies para umiwas sa pagbabayad. Sa pagtatapos ng kanyang manifesto, isinulat ni Luigi na ang kanyang ginawa ay isang act of war laban sa United Healthcare. Si Luigi ay nahuli sa isang McDonald's sa Pennsylvania noong Lunes. May mga customers at staff na nakakilala sa kanya bilang gunman na hinahanap ng mga awtoridad. Isang empleyado ng McDonald's ang tumawag sa siyam na isa matapos marinig ang usapan ng mga customers tungkol kay Luigi. Gayunpaman, ang empleyadong ito ay nakaranas ng backlash online, kabilang ang negative reviews sa McDonald's branch kung saan siya nagtatrabaho. Natanggal siya sa trabaho at hindi rin nakatanggap ng reward money dahil tumawag siya sa siyam na isa hotline imbes na sa tip hotline. Isang review sa Facebook page ng McDonald's ang nagsabi, "Full of rats, untrustworthy staff, nobody stays in their lane." Sa kasalukuyan, si Luigi Mangione ay nananatiling nasa kustudiya at hindi makapagpiyansa habang hinihintay ang paglilitis para sa pagpatay kay Brian Thompson. Wala pang bagong pahayag si Luigi, ngunit ang kanyang manifesto ay patuloy na kumakalat online, nagbibigay ng lakas sa mga diskusyon tungkol sa healthcare reform at corporate accountability. Ang kwento ni Luigi Mangione ay isang komplikadong kasaysayan ng pagkadismaya, galit, at paghahanap ng hustisya. Sa tingin ninyo si Luigi ba ang hinahanap na salarin ng mga awtoridad? Dapat ba na mahatulan ng parusa si Luigi kung mapapatunayan ng paratang sa kanya? I-comment ang inyong opinyon sa baba. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa Pinoy Crime Stories. Nagagalak kami na ibahagi sa inyo ang mga crime stories sa buong mundo upang kapulutan ito ng aral at babala na hindi lahat ng tao ay mabuti. Ang iba ay nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake. Kung nagustuhan mo ang aming video, mag-subscribe na sa aming channel Pinoy Crime Stories. Huwag kalimutan i-hit ang notification bell at i-like ang video na ito. Maraming salamat mga kababayan at abangan ang aming mga susunod na mga videos. Hanggang sa muli, ako po si Marie, ang inyong lingkod at tagapaghatid ng mga misteryo dito sa Pinoy Crime Stories. Paalam.